Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Handog niya sa atin, tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating ay lalangin. Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapalo ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, tayo natitipon sa harap ng mabuting pastol. Alalahanin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At humiling tayo ng kanyang kapatawaran at lakas at pagpapala. Panginoong Jesus, ikaw ang mabuting pastol na nagahin ng iyong buhay para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoong Jesus, kami ay mga tupang madalas naligaw ng landas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nagpabaya kami at kaming magpahalaga at makiisa sa katulong mong pastol para mamatnubay sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ang lahat, ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko'y langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat na Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at nakapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ay hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat ay di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pinto ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto. Pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus, ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako, ang mga nauna sa akin ay nagnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan na ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang papunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang may tunay na magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kabanalig, ang uting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapanalig, sa isang tahanan, hindi naman wasak, tahimik, walang sigawan, pero may distansya. Walang nag-aaway, pero wala ring nakikinig. Ang anak, laging nasa labas, laging may kausap sa telepono, naglalaro sa cellphone, pero bihira na makinig sa tinig ng magulang. Sa gitna po ng katahimikan, may isang nagtanong, sino ba talagang pinakikinggan mo? Mga kapanalig, hindi po nawawala ang problema sa pamilya dahil walang boses, kundi dahil may mga boses na hindi pinakikinggan. Sa ipinagdiriwang natin ngayon ng linggo ng mabuting pastol, sinasabi ni Jesus na nakikilala ng mga tupa ang kanyang tinig at sumusunod sila sa kanya. Mga kapanalig, ang tupa ay hindi sumusunod sa ingay. Sumusunod siya sa tinig na kilala niya at nagtitiwala siya. Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo, ako'y naparito upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na ganap
at kasiya-siya. Magandang ipaalala natin sa isa't isa, the voice you follow reveals the love you trust. Kung kanino ka nakikinig kapanalig, doon mo rin ibinibigay ang iyong tiwala, direksyon ng iyong buhay. Kapag ikaw lagi kang nanonood ng vlogger na fake news spreader, ayun na yung pinakikinggan mo, doon mo pinagkakatiwala ang sarili mo. Minsan pinagkakatiwala sa barkada o kaya sa crowd. Tandaan natin, kundi ang tunay na nagmamahal, iyon dapat ang iyong pinakikinggan. Mga kapanalig, ang pamilya ang unang tinig ng pagmamahal. Bago pa tayo matutong makinig sa mundo, may mga tao ng unang nakinig sa atin. Sa mga anak na nandito, nakikinig ngayon, nakikibahagi sa banal na misang ito. Yung mga magulang natin, ang unang umintindi sa ating iyak, sa ating utal na pagsasalita, unang umalalay sa ating hakbang, unang nagturo sa atin ng tama at sa kamali, at kadalasan kapanalig, sila rin naman yung unang hindi natin pinakikinggan. Again, we need to be reminded that the voice that raised you should not become the voice you reject. Ang unang nagmahal sa iyo ay huwag mong huling pakinggan. Minsan akala natin yung ating mga payo ng ating mga magulang ay nakakasakal. Pero ang realidad, kapanalig, protection yun. Hindi perpekto ang ating mga magulang, pero totoo ang kanilang pagmamahal. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapanalig, malakas ang boses o mas malakas ang boses ng barkada, mabilis ang impluensya ng social media, mas appealing ang boses ng crowd. Pero tandaan natin, hindi lahat ng sikat tama. Hindi lang lahat uso nakakabuti. Sabi nga, and I quote, popularity is not the same as truth. Hindi porke maraming sumusunod, tama na ang direksyon. Hindi porke popular sa survey, yun na yung matino. Naranasan na natin yan. Ang barkada pwedeng sumuporta sa saya, pero hindi lahat handang manatili sa gitna ng hirap. Sabi nga nila, ang crowd pwede kang i-cheer up, pero hindi sila ang sasalo sa iyo kapag bumagsak ka. Tandaan natin ito, ang tunay na pagmamahal ay hindi laging comfortable. Mga kapanalig, may mga salita ang pamilya na mahirap tanggapin. Mga paalaala, mga pasaway, mga limitasyon. Minsan naiisip natin, mga kapanalig, hindi nila ko naiintindihan. Ang higpit naman ng aking mga magulang. Pero kapanalig, baka ang totoo, masyado ka lang mahal para pabayaan. Di ba? Bakit ka pinagsasabihan? Kasi mahal ka. Ayaw kang mapabayaan. We need to be reminded again, my dear brothers and sisters, that the voice that corrects you may be the voice that cares for you most. Yung akala mo sinesermonan ka, akala mo hinihigpitan ka, akala mo pinipigilan ka, hindi. Iniingatan ka lang. Bakit ba mahal ang isang produkto? Kasi nag-iisa yan. Kasi limited yan. Kaya ikaw, limited version ng mundo.
ikaw ay nag-iisa, kaya mahal ka ng iyong pamilya, takot silang mapabayaan ka. Tandaan mo, ang sumusuway sa iyo ngayon, baka ito yung taong pinakamamahal at nagmamahal sa iyo ng totoo. Tandaan nyo ito, mga kapanalig, hindi lahat ng masarap pakinggan ay nakakabuti sa iyo. At hindi lahat ng masakit pakinggan, remember, hindi yan nakakasama sa iyo. Kaya nga, minsan ang pagmamahal na naririnig natin sa correction, hindi comforting, pero it will lead you to something for the greater purpose. Tandaan natin, hindi lang sa simbahan naririnig si Lord. Hindi lang sa homily, sa Radio Veritas, pwedeng marinig sa Lord. Minsan naririnig mo siya sa simpleng paalaala at pagbabawal ng iyong mga magulang. Kapag kinuha mo yan, tinake mo negatively against them, maniwala ka, unti-unti nang lalayo ang iyong pamilya sa iyo. We need to be reminded again, God's voice is often heard to the people who truly love us. Naririnig natin yung tinig ng Diyos kahit masakit dun sa mga taong nagmamahal sa atin. Mga kapanalig, minsan ang tinig ng Diyos dumadaan sa tinig ng mga humiliya, tinig ng iyong mga magulang. Bakit? Kung sarado ang puso natin sa pamilya, kapag galit ka sa pamilya mo, baka sigurado ko, sarado rin ang puso mo sa Diyos na gumagamit ng pagmamahal para magsalita. Again, sinabi ni Jesus, ako'y naparito upang bigyan sila ng buhay. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, kapanalig. Ikaw na nakikinig, anong boses ba ang sinusunod mo na naglalapit sa iyo sa Diyos o naglalayo sa iyo sa Diyos? Again, if a voice leads you away from love, it leads you away from life. Kung ilalayo ka ng boses sa pagmamahal, inilalayo ka rin nito sa buhay. Tandaan natin ito, ang tunay na boses ni Kristo, hindi ka ilalayo sa pamilya mo, kundi hindi ka sisira sa sarili mo, kundi buong buo sa iyo bilang tao at anak ng Diyos. Mga kapanalig, ang problema sa maraming pamilya ngayon ay hindi kakulangan ng pagmamahal, kundi kakulangan sa pakikinig. Mga anak, marunong magsalita, magaling magreklamo, pero kulang ang oras makinig. Mga magulang, marunong magmahal, pero nahihirapang iparinig. At sa gitna nito, mga kapanalig, meron pong nawawala. At ano yon? Connection ang nawawala. Kaya't sa ating lahat, ano po? May pag-asa pa. Dahil kung matututo tayong makinig muli, babalik ang ugnayan. Ngayong linggong ito, gawin natin to. Makinig tayo sa ating mga magulang na hindi sasagot. Makikinig tayo upang umintindi, hindi lang mag-react. Minsan kasi mga kapanalig, kapag pinagsasabihan tayo ng ating mga magulang, nagiging reactive tayo, ayaw nating makinig. Again, bumitaw tayo sa realidad na yon. In a world full of noise, choose the voice of love, because the voice of love is the voice of God. Sa maingay na mundo, piliin mo ang tinig ng pagmamahal, dahil ang tinig ng pagmamahal ay tinig ng Diyos na maglalayo sa iyo sa ligalig. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa korona na may yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magugulat paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabubuhay na muli ng matay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanhalig, hindi kailanman pinabayaan ni Jesus ang mabuting pastol, ang kanyang kawan. Tinatawag niya ang bukas palad upang maging tanda ng tagapagpahayag ng kanyang pagmamahal. Ngayon, manalangin tayo para sa lahat ng kumakatawan sa kanya at naglilingkod sa kanyang pangalan. Sa bawat panalangin, Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, naway pagpalain siya ng maraming banal at bukas palad ng mga pari at relihiyoso at ng mga lalaki at babaeng nakatalaga sa Panginoong magbibigay inspirasyon sa mga tao na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang halimbawa. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, sa ating mga obispo at mga pari, naway maging buhay na tanda sila ng pagtitiis, mahinahong pag-aaruga, at tapat na pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at mga pinuno ng pamahalaan, naway manatili silang tapat sa kanilang misyon na gabayan at itaguyod ang kabutihan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa ating kabataang tinatawag ng Diyos, para sumunod sa ating mabuting pastol at maglingkod sa simbahan, naway masaya silang tumugon at magsikap na maging tapat sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga vocation promoters at lahat ng nasa seminaryo at formation houses, naway ang kanilang mga panalangin at pagsisikap ay magdala sa simbahan ng mga tapat at batang pastol na kailangan niya. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, magsugo ka ng banal na pari, religyoso at mga lalaki at babaeng nakatalaga sa iyo upang maging pastol ng iyong sambayanan. Tulad mo, ang mabuting pastol. Naway pagpatuloy nila ang iyong gawain sa pagmamahal at habag at magabayan kami tungo sa kabanalan. Ikaw na nabubuhay na gahari, magpasawalang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagulang.
Manalangin kay mga kabanalig, upating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sabi ng banal. Ama naming lumigang ipaggalog mong kami ay magalak sa pagdiriwan ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Taas at Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning nga marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang paghahain na Mesiya sa mamang tupa tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya't kaysa ng mga anghel nagyusiyawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay madalamang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya inubos sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang kapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at uling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig, kaysa ni Leon namin Santo Papa, si Elias naming obispo at ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y maling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak
naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang kabayan sa atang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iligtas sa kapahamakan, samantalang ang piyang nabigyan ng dakilang araw pagkabahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Sapagkat iyong karya at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin o Panginoon ang aking pananampalataya, wag ang aking mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan magkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, marapat sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, marapat sa amin. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Banalig ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang anak ng Ama. Mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya at nakikinig sa Kanyang tinig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento.
Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Marami pong salamat, mga kapanalig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pagundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marabatin mong kami makarating sa pastulan, at inilan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo, manatiling tapat na alagad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magsiklawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiklawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.